Hi guys! Welcome to my channel. In this video, pakita ko naman sa inyo yung Hamburg Fish Market. So guys, every Sunday lang siya open, pero hindi ko lang sure anong oras sila nag-open sa umaga, pero hanggang 11 or 11:30 lang sila ng tanghali. So, ang weather natin for today ay medyo gloomy, pero okay lang. Maganda kasi hindi din siya ganun kalamig. Like, ngayon na lang ulit kami nakabalik dito kasi nga, nung mga nakaraan is winter pa. So yun guys, nakarating kami dito, mga 9 AM na. So napansin nyo, madaming tao kasi nga nung Friday saka nung Saturday may strike. So feeling ko yung mga tao ngayon, kinikinis nila or ini-enjoy nila yung magandang weather ngayon. So, andyan sila sa fish market, nagbe-breakfast, tumatambay, namimili, ganyan. So guys, pag pumupunta kami dito, talaga nag-e-enjoy kami ng partner ko kasi sa way back pa sa Pilipinas, talagang tampay kami ng palengke. Like pagkatapos ng trabaho namin, daan kami sa palengke, ikot-ikot kami, ganyan. So dito, experience naman natin yung Germany vibe ng fish market, diba? Guys, pakita ko sa inyo yung mga binibenta dito. Hindi lang siya mga fish, may mga gimusa din, may mga obs, ganyan. Basta makikita nyo sa video. Diba guys, sobrang lalaki ng mga isda, saka sobrang fresh. Like this one guys, grabe, sobrang sulit nito. As in, pinanood ko siya kung paano niya nilalagay yung mga prutas dito sa basket or dito sa bag. Sobrang sulit niya. Like this one, 15 euro yan, alam ko. Pero yung mga nasa dulo na basket na yun, itong mga to, mga ano yan, 20 euro kasi mas okay yung basket na nilagyan niya. Yan, nilagyan niya ng pineapple. May coconut din siya nilagay dyan, may suha, may mangga, may grapes, may banana. Ito, hindi ko lang sure ko alam mo to, pero parang flaumen siya, parang plum. Yun guys. Sobrang sulit na yan guys for 20 euro kung gusto mo talaga na iba-ibang klase ng prutas yung makain mo for a week or for 2. So, ayun. Pero hindi ako bumili kasi medyo mabigat siya. So, yung binili ko lang talaga is yung gusto kong kainin. So, yan. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang puro fish nandito. May mga gulay din. Yan, pwede mo silang bilhin ng mga nakabox talaga. So, mas gusto nung mga nagtitinda na binibili sila na nakabox. Kasi, pinapaubos talaga nila. Pero ang tip ko sa inyo guys, ikutin nyo muna yung buong fish market bago kayo mag-decide bumili o bago kayo mag-decide kung saan kayo bibili. Kasi guys, minsan, mas mura talaga pa din dun sa iba. So, syempre, dun tayo sa mas sulit. Pero guys, kung tingin mo naman talaga na mura na yun, like yung nangyari sa akin last time, gusto kong bumili ng papaya. Nakita ko dun sa isa, ang isang peraso 4 euro. Tapos, pagtingin ko sa kabila, 2 euro lang. Di ba akong dalang cash pa no, nandun pa sa kasama ko. So, hindi ako nakabili agad. So, hinanap ko muna sila, nag-ikot-ikot muna ako. Tapos, nung bibilhin ko na, babalikan ko na yung papaya na tig 2 euro, isang piraso. Like, siguro mga siya, 2 kilos, ganon. Ay, wala na, naubos na. So, nanghinayang talaga ako, kaya laging kailangan may cash ka na agad. So, yun pala guys, cash lang dito. Hindi sila tumatanggap ng credit card. O kaya any type ng card guys. So guys, ito makikita nyo ito. Mix to ng mga salmon. May iba't ibang klase din ng fish fillet. Pero hindi ko alam kung anong tawag. Like yung ginagawa ni kuya. Yan guys, imemekos-mekos niya kung anong yung bet niyang ilagay dun sa papel na yun. Tapos ang cost ng 20 euro lang. So, pag nagustuhan mo, taas mo lang yung kamay mo. Minsan kasi paunahan talaga. Taas mo lang yung kamay mo. Tapos yun, bigay naman na sa'yo. So, itong kamatis na to guys, grabe. Unting kamatis na yung kailangan namin para sa sinigang. Kaya para pang umaga, pang breakfast. Pero wala, no choice tayo guys. Yung isang box na yan, 2 euro lang. So, saan pa? Ano pang gagawin natin? So, binili na din namin lahat. So, ito guys, one of my favorites. Pink pomelo. Yung isang kiste na yun, isang tray na yan, 5 euro lang yan guys. So yun guys, sobrang sulit diba? Like yung isang pomelo dito sa Reve, kunyari bibilin mo siya, siguro nasa 299 euro, ganyan. Dito, ilang piraso na siguro 6 or 7 pieces, 5 euro lang. Kaya sobrang sulit. Kaya sobrang na-enjoy namin pumunta dito sa fish market. Yun nga lang, medyo malayo siya dito mismo sa bahay namin.
Kaya pag may chance kami, napunta kami sa Hamburg o kaya nag-overnight kami doon, pumupunta din talaga kami. Swerte na lang namin today kasi yung friend namin may sasakyan. So, go. Hindi kami masyadong mahihirapan magdala kaya go na go talaga kami. So, yan guys, nakikita nyo din, sobrang dami pa, like mga naka-eco bag na siya. Hindi ko lang sure kung magkano yun. Siguro, 15 euro or 20 euro din. Pero sabi ko nga sa inyo guys, pag medyo pasara na sila, like nagbabagsak presyo talaga sila. So yun guys, Plowman, grabe sobrang favorite ko din niya kasi sobrang good niya sa digestion pa. Sobrang effective niya para sa akin. Nagtanong ako magkano yan, like dito nakalagay 1 kilogram, 3 euro and 90 cents. Ngayon guys, yung nabili ko, 2 kilos, ginawa na lang niyang 5 euro. So sabi ko nga sa inyo, medyo ikot-ikot muna kayo, papagod muna kayo, tapos balikan nyo. Pero tingnan nyo din na, timbangin nyo. Kasi nga, katulad yung nakwento ko sa papaya story ko. Hindi ako nakabili ng papaya. Yun, pero okay lang. So, yun lang guys. Medyo quick lang yung tour natin sa fish market. Tapos, uwian na. So, nagdaan muna kami sa Hamburg Hauptbahnhof. Nag-breakfast muna kami doon. Coffee and bread. Like, kinuha ko yung cinnamon roll. Unfortunately, parang kahapon pa siya or medyo luma or hindi lang maganda yung pagka-bake. Pero yung napili nung kasama ko, masarap naman. So, yun. No choice. Nagpalit kami, syempre. So, tas coffee lang guys. May trick kami dito sa Hamburg Hauptbahnhof na to. Kasi dun sa bakery, medyo mahal yung coffee. Like, mahal lang 1 euro saka 50 cents. So, dito sa tapat niya, doon kami bumibili ng coffee. Yun, di ba? Tipid tips tayo, guys. Alam nyo na. Magkano din yun, na 1 euro 50 cents sa peso. Nasa 100 din yun, o di ba? So, guys, upo muna tayo dito sa tabi, sa harap ng bakery. Breakfast muna tayo habang nag-iintay ng tren. Yun yung maganda, guys, dito sa Hamburg Hauptbahnhof. Kasi kahit Sunday siya, open pa din yung mga bakery, yung mga grocery store. May ibang shops din na open. Lakad-lakad ka muna habang nag-iintay. So yun guys, dumating na yung trend namin after 30 minutes, after breakfast. So sobrang ganda talaga ng weather. Hindi siya ganun kasani, pero okay na. At least hindi siya ganun kalamig, walang snow. As in, parang siyang Philippine vibes na siya guys. Nakaka-good vibes siya, nakakaganda ng mood. So, yun guys, yun naman gusto kong i-share. So, kung nag-enjoy kayo yun sa fish market guys, sabihan nyo lang ako. Minsan itour ko kayo ng bongga. Like, ipakita ko sa inyo magkano yung presyo. Kasi sobrang sulit talaga dun guys. Yun nga lang, pag medyo malayo ka, tas wala kang sasakyan, kailangan mo talagang may muscle ka kasi mapapalaban ka talaga sa pagbubuhat. So yun, dito nga kami sa bahay. Siyempre, hinugasan ko muna yung mga prutas. So guys, sobrang happy ko. Nakabili ako ng dragon fruit. Like, ano na lang siya. Naka-sale na din siya. Super sale kasi nga mag-close na. 6 euro, 3 pieces. So yung isa binigay ko sa kasama ko. Kasi sarap yan. Hindi ko lang sure sana matamis. Tapos dito guys, sa point na to, medyo bangag ako kasi asin yung nilagay ko. Sabi ko, di ba yung asin, pang pawala siya ng lansa, like sa mga manok, sa isda, ganyan, pag inuhugasan mo. Pero, nung na-realize ko, dinagdagan ko naman siya ng baking soda, kaya go lang. So yun, i-wash muna natin sila bago natin sila ilagay sa mga serving plate. Sobrang happy ko kasi sobrang dami at saka sobrang mura na pamili namin. Meron tayong pineapple, meron tayong ito, pink pomelo, may lemon. Yung lemon guys, hindi siya ganun ka-fresh, pero mura na din. Parang 6 pieces ata nabili ng 1 euro 50 cents, ganun. Feeling ko guys, naka-jackpot ako dun sa Plowman kasi dito, sa grocery dito, like 5 euro, 1 kilo, 'di ba? So, yan ang lahat siya guys, 'di ba? Sobrang dami. Pinatuyo ko muna siya, tapos nilagay ko dyan. So guys, yung iba, o kaya yung medyo mga hinog na, yung muna i-consume ko. Tapos yung iba, i-preserve ko muna sa rep para hindi siya sabay-sabay maluma, di ba? Kasi yung kamatis, guys, sabi ko sa inyo, sobrang dami niya. Grabe, 2 euro lang lahat yan. Tapos sinikman ko siya, sobrang sarap niya, guys.
Tapos yung luya, nabili lang din niya parang 1 euro and 50 cents ata. So guys, ito naman yung mga isda na nabili namin. May dorade. Siguro may mga 8 piraso ng dorade ata yan. Sobrang sarap niyan guys, iprito. Masarap din siya yung may gata. Tapos may kamukha dyan na parang bangus. Pero hindi siya madaming tinik. Masarap siya guys. Then ito guys, yung onion dip sa tabi, binibentahan kami ng 1 box. Like parang 1 year supply mo na yun. Unti lang kailangan namin guys. Kaya binigyan namin ng 10 cents si kuya. Tapos ito yung nabili namin na yung binabalot ni kuya ng mga salmon, mga fillet. 20 euro lang siya. So, nag-crave kami ng salmon ngayon. Tapos yung, yan, may tuna din siya nilagay. Grabe, sobrang sarap. As in, yun lang. Sobrang sulit yung pagpunta namin dun, guys. Saka yung pagbitbit namin. Syempre, medyo mabigat din yan. Kaya minsan pagpupunta kayo dun, guys, magdala kayo ng basta yung parang trolley or kaya maleta. Last na nagdala kami ng maleta. Yun nga lang, medyo bumigay yung maleta namin. Sobrang bigat. Pero okay lang. Ganun talaga guys. Pero at least guys, makakain tayo ng fresh na mga fish, ng fruits, ng gulay. Saka mas nakatipid tayo ng bongga, diba? So ako yung toka sa mga prutas. Saka yung sa paglilinis sa mga gilid-gilid. Siya yung toka sa sa pagluluto, sa paglilinis ng mga isla. Medyo madami kasi medyo masanay yung kasama ko. So, go. Saka na-enjoy niya. So, yun lang naman guys. Niluto na namin siya sinigang. Sobrang sarap niya. Tapos ito prito. Tapos yun lang. So, ayun guys, medyo late na nga kami nakauwi. So, pagdating namin, nagpahinga ng saglit, nag-ayos, nagluto, then kain lang kami. So, guys, grabe, sobrang ganda ng weather sa labas. Ito yung view habang papauwi kami. Sobrang sulit guys, pag may araw dito, talagang wag mong palagpasin na hindi ka lalabas, hindi ka magpapaaraw kasi hindi mo malalaman maya-maya winter na naman. So, anyways guys, thank you for watching and see you on the next one. Bye!